Una po sa ating mga balita, nananatili pa rin ang posibilidad na mag-landfall o tumama sa kalupaan ng bagyong Luis na nasa tropical depression category pa rin. Ngunit hindi lang yan ang banta sa bansa ngayon, kundi maging ang habagat at ang isa pang papalapit na bagyo. Ang update sa mga yan alamin natin kay Pag-asa weather specialist John Manalo. Magandang hapon, Mama Angelique, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Update po patungkol sa minomonitor natin at si Tropical Depression Luis. Uli natin itong namataan sa layong 165 kilometers east ng Etiaga, Isabela. Ito ay kumikilos sa Hilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. At dahil nga po dito kay Bagyong Luis ay nakataas sa signal number 1 itong central and eastern portions ng Cagayan, ganoon din sa mga probinsya ng Isabela, Quirino, eastern and southern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, at northern portion ng Aurora. Pagdating naman dito sa mga pag-ulan, dahil din dito sa bagyong si Luis ay makakaranas tayo ng tuloy-tuloy na kaulapan at mas malalakas na pag-ulan dito sa La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Ibig sabihin, posible yung mga kalat-kalat na pagbaha at ganoon din yung mga pag-uunan lupa, lalo na sa mga bundok lugar. Ganoon din dito sa Benguet, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Nueva Vizcaya, Quirino, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan at Pampanga. Dito naman sa Metro Manila ay magpapatuloy na magiging maulap at makakaranas tayo ng mga pag-ulan na hindi lang kasing lakas ng mga binanggit natin na mga probinsya, pero ay yung tuloy-tuloy na pag-ulan na ito ay mararanasan natin sa susunod na 5 to 6 days. At dahil na rin yan, dun sa bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin. Nahuli nating namatahan sa layang 2,735 kilometers east ng northeastern ng Northern Luzon, specifically yung Islayat Station natin. So sa mga susunod na araw, ang main na makaka-apekto sa atin ay itong si Bagyong Luis, pero starting by Wednesday to Thursday, itong si Bagyong Dolphin naman yung mas tutulong para palakasin yung habagat, kaya naman magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan dun sa mga lugar na binanggit natin kanina hanggang weekend. At yung interaction nilang dalawa ay ang mangyayari po ay mas eventually malusaw na lang itong si Luis by Wednesday, and ang mas mananaig ay itong si Bagyong Typhoon Dolphin. At posible ba itong pumasok ng PAR o hindi? Ang posible po ay pumasok ito dito sa northeastern tip ng Philippine Area of Responsibility. So yung northeastern part po ng PAR, yun yung pinakamalapit na magiging distance itong si Dolphin sa ating kalupaan. Sa pagitan po ito ng Thursday hanggang Friday. Para sa update natin sa ating dam information, ito po si John Manalo. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat, Pag-asa weather specialist John Manalo.